Ayoko lalabas ako. Punta ako sa ano. Punta ako sa Philippine store tapos bibili ako ng pumipas. Sama niyo. Magpalalabas muna ako. Tingnan nyo, ang dami na namang nakalabit na ayun. Ewan ko ano yung mga plug na yan. Yun din sa kabila. Ewan ko ano yun. Mga plug na yan. Ayen! Nakita na naman kami ng friend ko. Isa sa friend ko dito sa Hong Kong. Si Harot. Ganyan. Lalabas muna ako para ano tawag dito? Mahanginan naman ako. Charot. Hindi. Ayan. Punta ako sa Philippine store. May bibili na ako. Mga cellphone. Mga Pilipina nagpumpukan. Ayun. Nahanap yung sa friend ko dyan. Dito, tambayan nila dati. Parang naano Ewan ko na kung bakit. Wala yata siya dito. Hindi ko nakikita eh. Akitin ko sa Philippine store. Baka nandun siya. Yung restaurant na yan sa tapat. Tuwing magkahapon gabi, ang dami kumakain siya. Ang tawag sila siya. Dito na ako sa ano. Dating ko kung building na. Ano kaya mabibili kong pagkain? Dito ko laging bibili ng pagkain. Hindi ko sure kung meron. Ay, ito. Ito na lang. May video ako yung pala doon. Ayan lang ako dito sa iba. ready to ano? Meron kang bibili. Meron kang kasi. Ito ka-andas ko dito. Sabi, tapos na ako magpahilot. Tumaan ng konti yung katawan ko. Sabi ko bibili punta ako sa market, bibili ko ng prutas. Ito na lang ako bibili sa Welcome. Ay, mabilis. Ay, bibili pala ako. Grapes. Iba talaga pag ganda bumili sa market. Medyo mura doon. Sarap ang avocado. Kaso matitigas pag hindi ko ito makakain. Matigas. Wala pa nang medyo malambot na dito na. Para makain ko na, diba? Makain ko din. Tigas. Ang
Masarap yung avocado. Lahat healthy tayo. Tigas Jude. Pinipilit yung hindi upra. Claro. Meron ako nahipo na malambot na. Ito medyo malambot na. Kaso, ayun, matigas. Matigas. Tumitong ako. Ano? Sarap sana natin. Sarap sana nun. Mango. Mango. Ito mango. Này ở với sẵn nhật này. Saan pa yung mango to? Mango. Oh, lalak ng mango na lang. Ay, China. Ayaw ko na to. Uwi na ako ng bahay. Bumili lang ako ng prutas. Bumili ko ng prutas. Isang prutas lang nabili ko. Kasi pahilot ako kaya nawalan ako ng oras. Hindi pa ako makain. Hindi pa ako nagdi-dinner. Gutom na ako dyan. Pilot kasi ko nawalan tuloy ako ng oras pumunta doon sa market. Then medyo mura-mura lang pupuntas kasi doon eh. Pero okay lang kasi nabili ko naman yung fare is 3, 4, 13. Okay na din yun. Diba? Hindi ko alam bakit may mga plug-plug na ganyan eh. Mukhang may something na naman po. Bukas or sa Sunday. Yellow. Plug. Sakit maghilot. Dito oh. Hinilot ako ng hinilot dito. Ang sakit. Grabe ang sakit. Bumili ako ng ano. Coconut. Sa welcome na lang tuloy ako napunta. Hindi na tuloy ako napunta sa wala na akong time pumunta sa ano sa Philippine store. Tapos bumili na lang ako na ito sa welcome. Pataas pa yun. Ate kasi yung mga pain na damit ko. Ito na lang binili ko. Tapos, ito na lang ulamin ko. Hindi pa ako nagdi-dinner. Iinitin ko na lang siya. Para makakain ako. Ito na natin ito naman. Kaya open yun. Kabitan natin. Wala na akong time magluto. Napadaan lang kasi ko doon sa ano. Doon kasi ko sa hagdan umakyat. Hindi ako nag-escalator ba. Nakita ko sila doon nagmamassage si ate.
So, ngayon, initin ko na lang siya para ito na lang ulamin ko. Initin lang natin. Initin ko lang siya. Yan. Adobong pusit. Initin lang natin siya. Tapos lagyan ko lang siya ng konti nito para may lasa. Yan. Tapos, lagyan ko lang siya ng binili ko to sa Welcome. Naka-sale sila. Oh my God. Itong problema, paano ko siya i-open. Nakabili na ako nito last time. Kasi binakpa ko talaga. Paano magbukas nito. Oh, ganito siya. Natanggal na good. Paano gagawin dito? Paano pagbukas? Tatanggalin pa yan. Tapos ganun. Tapos, gaganon. Pipiga-pigain lang ganito. Kaso hindi yata na ano eh. Hindi naman na-open eh. Diyos ko, pahirapan pa ako magbukas nito. Makuha ka sa ano, paano ako i-open ito? Paano ko tayo i-open good? Hindi pa maiinom to ha. Kasi hindi ako marunong mag-open. Hindi siya makukuha sa ganito. Kailangan mo siyang ganunin ng ano, nung gunting. Pero okay na, nabukasan ko na siya. Yun. Diba? Para saan kaya to? Hindi naman siya nagamit. Hindi ko naman siya nagamit. Hindi mo naman siya maano kasi matigas. Yun. Pero okay na. Yun. Meron akong coconut. Ayan, luto na yung ulam ko. Adobong pusit. Tapos yun ang kanin ko. Nagulog yung kanin ko, no? At syempre, meron ako itong coconut. O, diba? Kain na. Ito na naman ako. Kain na naman ako. Dapat kanina pa ako nakakain eh. Kaso nagpahilot kasi ako kay ate. Kasi last week, nilagnat ako. Tapos, sobrang sakit talaga yung ganito ko. Dito. Nabugbog ata. Sobrang sakit ba? Kaya pinahilot ko. Ang sarap ng adobong pusit. Tapos mainit na kanin.
More on makikita nyo sa mga vlog-vlog ko na yan. Luto, kain. Luto. Then ako kakain. Wala naman tayong kakain kundi ako lang. Ako lang magluluto, ako kakain. Kasi pala yung nabili kong coconut dun sa Welcome. Nakalagay 100% from Thailand daw siya. Ang sarap. Ang sarap nung ng coconut. Ano pa siya, malamig, cold. Hinilit ako na hinilit, ganun ni ate ulo ko. Dito, tapos dito. Pero dito siya nagtagal, oh. Kasi sabi ko dito sobrang sakit. Alam nyo, last week hindi talaga ako makakain na maayos. As in, kasi yun yan, nagkasakit ako. Tapos pag may sakit ka, kailangan magtrabaho ka pa din. May sakit nga ako, pero hindi alam ng mga amo ko na may sakit ako. Hindi nila alam. Hanggang sa gumaling na lang ako, hindi nila alam na nagkasakit ako ng 6 days. Ang galing magtago. Kasi iniinuman ko lang ng gamot ba. Ayoko kasi meron kasing amo na pag sinabi mo may sakit ka, naunahan ka na. Yung iba kasi pinandidirihan ka pag may sakit. Lalo dito sa Hong Kong. Yung ibang mga amo, pag nadinig na may sakit yung mga katulong nila, pinandidirihan na, lalo na pag may inuubo-ubo. Sasabihin, magmask ka, ganyan. Pag may sipon ka, ganun din. Kaya nung nagkasakit ako, nilagnat ako. Pero hindi naman ako, wala naman ako ubo, wala naman ako sipon. Lagnat lang, tapos nilalamig ako, giniginaw ba ako. Hindi ko na sinabi sa kanila. Ginamot ko na lang yung sarili ko ba. Kaya, time to time, umiinom ako ng nasa oras yung pag-inom ko ng gamot para gumaling ako agad. Kaso hindi rin. Parang trangkaso, ganun. Yung naging sakit ko ba. Pero I'm okay na. Thank you, Lord. Number 1, na mahirap pag nagkasakit ka, lalo dito sa abroad, nag-iisa ka. Pag nagkasakit talaga, hindi biro. Kasi kahit may nararamdaman ka na, kahit masakit yung katawan mo, kailangan pa rin kumilos kasi nga may amo ka. Hindi katulad nung sa company ka magtatrabaho, pwede ka mag-file ng sick leave, ganun. Sabi mo sa boss na hindi ka makapasok. Pero dito kasi hindi. Lalo yung mga boss, lalo yung mag-asawa, working pares, nagtatrabaho. So, no choice ka talaga.